Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga po pala si DJ Leng, ang pinaka-cute na DJ sa balat ng lupa mula sa 69.9 radio station. Panibagong araw, panibagong kwento na naman ang ating masisilayan at matutunghayan mula sa araw na ito. Halina't makinig. Dear DJ Leng, magandang umaga po, pati na rin po sa inyong masusugid na tagapakinig. Nakagawaan ko na po na makinig sa inyong programa habang nag-uumagahan. Isa pong malaking karangalan ang maibahagi at maitampo sa inyong programa ang aking kwento. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Emma. Ako ang pinakabunso sa aming magkakapatid. Tatlo po kami, si Ate Ella, si Kuya Nardo, at ako. Ako po yung tinatawag nilang unintended pregnancy o kaya hindi planadong anak. DJ Leng, bata pa lamang po ako, ay alam ko na hindi ako gusto ng pamilya ko. Ang inay ay lagi akong kinakagalitan. Ang itay naman ay itinuturing ako na parang hangin. Habang sila ate at kuya ay may sari-sariling buhay. Sa totoo lang po, DJ Leng, ay mas gugustuhin ko pa na lagi akong nasa eskwelahan at kasama ang barkada. Mas ramdam ko po kasi ang saya kapag nandoon. Sa tuwing nasa eskwelahan po ako ay dito ko po nararanasan ang tinatawag nilang kalayaan at kaligayahan. Kapag ho kasi nasa bahay ako, ay lagi akong pinagbubuntungan ni inay ng galit. Emma! Lumamas ka rin sa kwarto mong babaita ka! Sandali lang po, inay. Bakit po, inay? Nay, bakit po ninyo ako sinampal? At ang kapal talaga ng pagmumukha mo. Kulang pa yung sampal na yan, ha? Nasaan ang pera, Emma? Nasaan? Saan mo nilagay? Saan mo ginastos? Aray ko po, inay. Hindi ko po alam. Aray, bitawan niyo po ang buhok ko. Ba't magsisinungaling ka pa, ha? Aray, tama na ho, inay. Wala ko talaga akong kinukuha ang pera. Ang kapal talaga ng mukha mo, babae ka. Ang kapal mo para nakawan ako ng pera, ha? DJ Leng, sa oras na iyon ay nagpupumiglas na ako para makaalis sa hagupit ni inay. Napatigil lamang siya nang pumasok si Ate Ella ng bahay. Ang pinakapaboritong anak niya. Anong mangyayari dito? Nay, ano ba to? Eto kasing magaling mong kapatid ay ninakaw ang pera ko. Wala ho ako ninanakaw na pera, inay. Ba't sumasagot ka na, ha? Pera? Yung sa may lamesa ba? Hiniram ko muna, Nay. Di ako nakapagpaalam kasi nagmamadali ako. Sila Erica kasi, nandyan na eh. Minamadali nila ako, kaya hindi na ako nakapagpaalam. DJ Leng, hindi ko mapigil ang magpatulala at tuluyan na talagang tumulo ang luha na kanina ko pa pinipigilan. Hindi ko alam kung dahil ba sa pisngi o anit kong napakasakit o sa puso kong parang tinarak ng punyal dahil sa reaksyong ipinakita ni inay. Ganun ba, nak? Di mo naman agad sinabi sa akin. Baka nakulangan ka dyan, ha? Dagdagan ko. Wag na, hindi na, Nay. Basta, hinaan nyo lang yung boses nyo ni Emma. Nakakaya kayo sa kapitbahay. O siya, sige. Ang maamong mukha na nakaharap kay Ate Ella ay naglaho nang ako naman ay balingan niya. Huli ay sinamaan lamang ako ni inay ng tingin bago umalis at pumasok sa kanilang kwarto. DJ Leng, ibang-iba ang trato ni inay sa akin kumpara kay ate. Simula pa lamang bata, alam ko na si Ate Ella ang paborito niyang anak. Kahit mismong bulag ay matutukoy agad kung sino ang paborito niyang anak.
Ilang linggo ang nakaraan simula nang mangyari yon. Heto na naman ulit at nagising ako sa sampal ni inay. Hayop kang babae ka? Binuhay kita, pinalaki at pinakain, pero ano to igaganti mo sa akin, ha? Nay, bakit na naman po? Wala naman po akong ginagawa. Anong wala? Ano tong narinig ko, ha? Na may boyfriend ka na? Malandi kang babae ka? Ikaw talaga nagdadala ng kaguluhan dito sa bahay? Nay, hindi po totoo yan. Wala po akong boyfriend. DJ Leng, pilit ko po talagang itinatanggi kay inay ang kanyang paratang dahil iyon naman ay talaga ay hindi totoo. Ni hindi sumagi sa aking isipan na pumasok sa isang relasyon dahil nga po sa aking kalagayan. Ba't itinatanggi mo pa talaga? Alam na ng buong barangay ang kalandi ang ginawa mo. Grabe naman po kayo, inay. Mas paniniwalaan niyo po ang ibang tao kaysa sa akin na anak mo. Anak? Anak? Ba't kung hindi lang kita inuluwal, hindi naman talaga kita magiging anak? Malas ka sa buhay namin. Simula nung pananganak ka, nagkanda leche-leche ng buhay namin. Tapos ngayon, gumagawa ka ng ikasisira ng pangalan sa pamilyang ito. Lumayas ka. Layas! DJ Ling, sobrang sakit. Dahil sa isang maliit na bagay, dahil sa sabi-sabi at paratang na hindi ko naman ginawa ay nagawa akong palayasin ng aking ina. DJ Ling, hinang-hina ako noong mga oras na iyon. Tila bingi sa aking mga pagsamo ang ina ko. Itinapon niya ang aking mga gamit sa labas at pinagsarahan ng pinto. Hiyang-hiya at lumulumo ako sa mga oras na iyon, DJ Ling. Hindi ko alam kung anong gagawin at kung saan kukuha ng lakas. DJ Ling, sinubukan kong magmakaawa kila itay, kuya at ate. Pero pagkibit-balikat lamang ang natanggap ko at mga tingin nila na para bang nanonood lamang ng drama sa telebisyon. Hindi ko mapigilang mag-isip kung anong kasalanan ko at kung bakit nagkakaganoon ang buhay ko sa oras na iyon, DJ Leng. DJ Leng, hanggang ngayon ay dala ko pa rin ang sakit na dinanas ko. Gusto ko mang kalimutan, ngunit bumabalik at bumabalik pa rin po talaga. Sa ngayon, DJ Leng, masaya na po ako sa buhay na meron ako. Sa awa ng Diyos, may mga tao papalang mababait na nabubuhay sa mundo. Pinulot nila ako sa kalsada, DJ Leng. Kinupkop at pinaaral. Itinuring pa na parang sariling anak. Sina Chang Ani at Chong Nun. Sa kanila ko naranasan ang pagmamahal na hindi ko danas noon. DJ Leng, maraming salamat po sa pagbasa at pagkikinig sa kwento ko po. Hanggang sa muli, Emma. And I'd give up forever to touch you, 'cause I know that you Alright, now we are back again here. Now, Emma, thank you for sharing your life story. Alam mo, Emma, bilib ako sa'yo eh. Kasi alam mo yun, nakaya mo yun. Yung mga danas mo, yung mga pangyayari sa buhay mo. Biruin mo, pinalayas ka, ano pa, pinagsasampal, sasabunutan, pero kaya mo. Siguro kung ako yun, ewan na lang talaga. Ewan. Anyways, again, maraming salamat sa pagbahagi ng storya ng buhay mo at ito lang masasabi ko, wala kang kasalanan at hindi mo kasalanan na mabuhay ka sa mundong ito. Kaya huwag mong questionin ang sarili mo. Sadya lang talaga na napunta ka sa pamilyang ganon, ano.
Hindi mo naman kasi mapipili ang magulang na kapapanganakan mo, kaya masaya ako ngayon na nakahanap ka ng bagong pamilya na magmamahal sa'yo. Sana ay pahalagahan mo sila kagaya ng pagpapahalaga na ginawa nila sa'yo ngayon. And again, magandang umaga, Buenos Dias, Ohio, good morning, maayong buntag sa inyong lahat. Ito ang iyong DJ Lake, handang makinig at basahin ang storya ng buhay ninyo. Maraming salamat sa pakikinig, hanggang sa muli! Want you to know who I